Huling araw ng pag-iral ng cold front sa ilangagang bahagi ng Luzon na magbubunsod pa rin ang tuloy-tuloy ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa bandang Bicol Region at northeastern part ng Luzon. Nalalabi pa rin ang Mindanao, makakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. At ilang bahagi ng Visayas, katamtaman at maulap na panahon maghapon. Kaya inaasahang paglalauli ng heat index magsisimula bukas. At sa latest ENSO projections probability para sa month of March, tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, March 10, 2025. Ang oras sa ating broadcast may umaga ay alas 10:38 na ng umaga. Bagamat ngayong huling araw ng inaasahang pag-iral ng ating cold front sa may bandang silangang bahagi ng Luzon, kaya medyo gloomy pa rin at haze ang medyo mararamdaman natin at ilang parteng cloudy ang iiral pa rin. So hindi pa ganoon katindi na alinsangan ang mararamdaman natin. Probably mga bandang hapon, unti-unti na nating mararamdaman ang paglayo ng tuluyan nitong cold front. So dahil po dyan ay magbubunsod po ng mga localized thunderstorms habang lumalayo po muli itong surface trough na ito ng frontal system. So dahil lumalayo po at nag-interact na naman sa malakas na easterlies, magbubunsod dyan ng malawakang pag-ulan, lalo na dyan sa bandang hilagang silangan ng bandang Cagayan Valley, pababa na ng bandang Bicol Region area. Bagamat dito sa ating Doppler radar imagery na ating ginagamit ay makikita na mangilan-ngilan na lamang ang maulan na bahagi, especially dyan sa may bandang Aurora Region hanggang Bicol Region, na kasalukuyang nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidat at pagkulog. At base dito ang ilang bahagi ng Camarines Sur, Camarines Norte, ilang bahagi dyan sa Naga, Catanduanes Island, the rest ng ilang bahagi ng Legazpi at Sorsogon na may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. So iwas na lamang kung sakaling magkaroon ng biglaang malakasang ulan na magre-resulta ng ilang flash floods. Inaasahan lamang natin mga ilang moderate and some heavy rain showers lamang na papatak dito sa bahagi ng Bicol Region habang unti-unting mas lumalayo na ang ating northeasterlies na. So ngayong huling araw ang ina-expect niyan at bukas ay ina-expect na natin na mararamdaman muli ang tindi ng grabing init sa bansa. Pero again, under transitional period pa rin tayo. Inaasahan natin bago mag vernal equinox o after ng vernal equinox, ina-expect na natin ang tuluyang simula ng hot dry season natin. Sa ating thunderstorm watch, nakataas ngayon ang thunderstorm forecast dito sa NCR. So most likely dito na naman sa Greater Manila, Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite po yan. Within 12 hours po yan. Kasi yun nga po, pinalawag na natin kanina habang lumalayo po yung ating frontal system, nag-i-interact nga ang malakas na easterlies na magbubunsod nga po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Luzon. Sa may bandang Visayas naman, ang buong bahagi ng west at eastern part ng Visayas yan. So mula Negros Oriental na yan hanggang eastern Samar na yan within 12 hours. So hindi natin isa-isa yan, matik na po yan. Buong Visayas area na yan. Nakataas ang forecast. Sa ating current conditions, sa forecast, gloomy, haze at mostly cloudy dito at maaraw ngayon sa amin sa Caloocan. Pero inaasahan natin overcast yan maghapon. At makikita sa live CCTV snapshot ang maulap, and then maya-maya nagiging sumisikat ang matindi ang araw natin. So base sa ating forecast and storm prediction, ngayong araw medyo partially cloudy pa rin tayo at may mga inaasahang pag-ulan. And then starting bukas ng Martes daw ay magiging partially cloudy na lamang at dito mas ramdam na natin ang mas maalinsangang panahon. Sa labas temperature na itala, naka-weather station kaninang 12:11 AM, nakapagtala kami ng napakababa na 23.7 degrees Celsius na malamig gabi, naramdaman ng grabing lamig kagabi. So parang may amihan pa rin tayo. At kahapon, pinakamataas na sa amin sa Caloocan ay 31.8 degrees Celsius na itala ito kahapon ng umaga at 11:45 AM. Pero katatabi natin sa heat index,
mababa pa rin pero pasok sa danger level at 41.7 degrees Celsius ang naging heat index namin sa Caloocan. Sa PX extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang San Jose sa Occidental Mindoro na may 36 degrees Celsius, na grabe pa rin ang init sa kanila despite na mayroon tayong frontal system. Ay sa Baguio naman ay nasa 16.6 degrees Celsius, na unti-unti na tumataas ang temperatura din sa Baguio City. So enjoy nyo yan hanggang ngayong araw dahil ina-expect bukas balik na naman tayo sa grabing mas maalinsangan. Sa Inulan, ang Bira, Catanduanes, nakaranas sila ng 123 mm nag total rainfall. At sa amin sa Caloocan, actually gabi na kami inulan, mabot lamang ng 3.6 mm na total rainfall sa amin sa Caloocan. Gabi na po ito na nangyari. So in past 7 days, 24.6 mm pa lamang ang total rainfall namin, or 28.2 mm ang total rainfall for the month of March. So kulang pa rin ng 3.4 mm para pumasok sa March average na at least 31.6 mm. Tingnan natin kung malalagpasan pa natin yan. Sa ngayon, kulang pa ng 3.4 mm para pumasok sa March average rainfall bawat taon. Sa charge humidity, 72%, katamtaman tayo at bumaba ng 2% since last hour, at napakataas po ng high pressure area natin dito sa Metro Manila at 1,015 hectopascals. Steady ito since last hour. Natiling minimum low po tayo at mamayang bandang 6:57 PM pa po ito magha-high tide. So maghapon ay halos mababa ang sea tide o sea level natin sa pampang ng Manila Bay, so walang magiging problema. Sa mga papalaot, medyo layo-layo po muna, pero kung titingnan naman natin kung maalon ang ating karagatan ngayon, base sa ating global assessment monitoring sa ating significant wave height, makikitang mataas pa rin ang ilang bahagi ng silangan at kalurang bahagi ng Lolo-Luzon hanggang sa susunod na 24 oras. Maabot ng at least 1.25 meters ang alon sa bahagi ng silangan ng Lolo-Luzon hanggang Bicol region, at sa extreme Lolo-Luzon naman bandang Ilocos region naman. Pero the rest ng bansa, okay naman tayo. Ingat na lamang sa masyadong mahangin po, medyo may gale force wind po tayo dahil umiiral po yung ating easterlies, kasabay na rin ng ilang northeasterlies peace wind flow. Pero bukas tuloy-tuloy na easterlies na naman ang mas magiging bugso ng hangin natin ngayong maghapon bukas. So medyo delikado pumalaot ang ating malilit na mangingisda, pero kayang-kaya pang i-handle ito ng mga medium o medyo mas malalaking bangka. Yan. Alalay na lamang kung kailangan mangisda ngayong araw, lalo na sa may bandang Bicol region of coast at eastern Samar of coast. Samantala, nanatiling nasa unsettled po tayo, hindi gaya kahapon. Well, na-report na natin na in-expect yan within 2 days na magiging unsettled to active ang ating geomagnetic field. Kahapon lamang medyo tumaas yung ating geomagnetic field. At least nagkaroon ng 5.65. Pero ngayon medyo unsettled na lamang siya, so hindi na masyado mararamdaman yan. Pero expected natin yung low orbit ay medyo bahagya pa rin mararamdaman ng epekto nito. Hindi na masyado dito sa may bandang Pacific zones yung epekto nitong geomagnetic field. Usually dyan na lamang sa may bandang Maine sa Northern Hemisphere o sa Amerika mas mararamdaman ng epekto. So ingat na lamang kung may mga kababayan po tayong nakatira dyan sa Northern Hemisphere na medyo konting mararanasan pa rin ang auroral activity, pero at least mga minor to moderate na lamang siguro yan at hindi naman tumatagal. Sa ating namang almanac, sumikat ang haling araw kaninang 6:06 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:05 PM. At sa ating 83% illuminated na liwanag ng buwan o waxing gibbous ay magmo-moonrise yan mamaya na po, mamayang 2:47 PM, at bukas na po na madaling araw 3:59 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes po ay magiging partially cloudy pa rin ang ating maghapon. May mga ilang early rains o afternoon rains ang expected, so 100% chance of rain ito, parang gaya lamang kahapon o kagabi na uulanin tayo. So isolated ito sa Metro Manila at ilang karatig Southern Luzon at Central Luzon. Highest and lowest temperature expected 31 to 33 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 24 to 26 degrees Celsius. So take noon, bukas ng Martes mas maalinsangan na naman tayo, mas
Ngayon, bagamat medyo maaraw pero hindi magiging sing-alinsangan pa. Then meron pa rin tayong presensya ng cold front dyan sa Luzon. Bukas totally wala na talaga. So medyo i-ready na natin hanggang starting bukas ng Martes. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po dito yung patuloy pa rin na mayroong manipis na northeasterlies dito. So medyo may mga kaulapan pa rin na umiiral din sa may bandang Cagayan Valley at ilang bahagi ng dulo ng Cagayan at Aurora region. So expected po na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkurog pa rin ang iiral, kabilang na ang Quezon Province hanggang dyan sa ilang bahagi ng Bicol region. Hindi kagaya sa may bandang Kanluran ay mas clear skies tayo dyan. Yan, mas clear skies po tayo dyan at katamtaman ang lagay ng panahon. So medyo mas maaraw dyan sa bahagi ng Kanluran ng Nodo Luzon, Ilocos Norte man yan, pababa ng La Union, kasama ang Benguet, Pangasinan at ilang bahagi sa Central Luzon. Mga ilang part dito sa Musikaw di lamang iiral ang mga ilang kalat-kalat na mahihinang pag-ulan hanggang dyan sa may bandang Angeles, Pampanga, Bulacan at maaring makasama ang Metro Manila pa rin nitong maghapon. So medyo gloomy pa rin tayo sa Metro Manila, kabilang na ang bahagi nga po ng katimugang bahagi ng Metro Manila, gaya na lang ng Cavite, Dasmariñas at ilang bahagi ng Laguna. Pero most probably overcast po ang iiral sa atin. So magdala naman at medyo ready sa payong, lalo na mamayang hapon, expected pa rin ang mga isolated rain showers. Mula naman sa bahagi ng Aurora region hanggang the rest ng Quezon Province, mas maulap kayo dyan at makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at may mga ilang pagkidlat at pagkulog. So kung pagbasehan natin dito sa pinaka-sandwich lane at makikita po natin yung ilang mga mauulap at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang iiral, kasama na ang bahagi ng Bicol region mula Camarines Norte hanggang Camarines Sur, and the rest ng Catanduanes, kasama na ang buong bahagi ng Iriga at Albay. Mga isolated din, mga mahina at katamtamang pag-ulan ang iiral sa inyo dyan sa Bicol region. So medyo prepare na lamang sa mga pananggalang sa ulan, lalo na dyan sa may Catanduanes na kasalukuyang nakakaranas ng mga ilang moderate and clusterized heavy rain showers. Katamtaman din ang lagay ng panahon sa buong Mindoro area at the rest ng Palawan area. Magiging maulan lamang sa dulo ng Palawan, gaya na lamang ng Batarasa, Brooks Point at Balabac. Ingat pa rin sa bigla ang buhos ng ulan, pero katamtaman at partly ito sa Musikaw di ang iira sa may bandang Puerto Princesa, pataas na ng bandang San Vicente hanggang El Nido at Cuyo sa Palawan. Isolated rain showers lang din ang iira sa maghapon, kasama na ang ilang bahagi ng Southern Luzon mula Marinduque, Romblon at Masbate. Moderate din ang lagay ng panahon sa bahagi ng Visayas, lalo na sa may bandang kaluran ng west portion sa Visayas mula Panay Island at Negros region. Pero gaya kahapon, magiging part dito sa Musikaw di ang iiral hanggang sa may bandang central ng Visayas sa Cebu at Bohol. Makakaranas din kayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms anytime moment, lalo na't mayroong mga ilang surface trap na bumabalot ngayon na tumataverse dito sa may bandang Bohol at Southern Leyte. So expected ang maulan sa inyong area dyan, kabilang na ang buong Southern Leyte, mula San Francisco, pataas na yan ng Baybay sa Leyte, pero katamtama naman unti-unti pagdating sa may bandang Ormoc at Tacloban. Isolated rain showers din ang iiral hanggang sa may bandang Eastern Samar region, mula Gian, pataas ng Lawang, Northern Samar. Pero generally, magiging mas maaraw kayo dyan, katamtaman at humid ang panahon. Dahil medyo umiiral na o mas concentrated po yung easterlies dyan sa inyo. Yung parte na lamang ng ilang cold front na medyo bumabalot dito, nagtatraverse na lamang siya unti-unti. Medyo nagdidissolve siya unti-unti habang lumalayo ng tuluyan yung northeasterlies. So mula sa bahagi ng southern part ng Visayas patawid ng Northern Mindanao, mas makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog sa buong bahagi ng Surigao region and the rest ng Caraga area, kabilang na ang Butuan at Agusan del Sur, Agusan del Norte, hanggang sa ilang bahagi ng Northern Mindanao ng Misamis Oriental, Camiguin hanggang Cagayan de Oro. Wala na sa Surigao del Sur, magiging maulan din, maulap ang inyong paligid dyan, kabilang na ang Bislig at boundary ng Compostela Valley. Mostly kauding umiiral, kasabay ng humid, pero expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa buong bahagi ng Davao Oriental at Davao del Norte.
Maulap din ang buong bahagi ng Davao del Sur hanggang dyan sa bahagi ng Sorsogen area na makakaranas ng mga mahihina at katamtamang ulan mula General Santos City, South Cotabato, and the rest ng Sultan Kudarat at Maguindanao. Magiging maulap din ang Northern Cotabato hanggang Lanao del Sur. So expected na mga isolated rain showers na mahihina hanggang katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon. So kitang-kita rin dito kung gagamitin natin yung isa pang Himawari 8 mula sa data feed ni Pag-asa para mas klaro. Makikita po natin ang mailang maulap dito sa bahagi ng bandang Lanao del Sur ang papasok na yan ng Misamis Occidental. So mula dyan, magiging gloomy rin tayo dyan at overcast, expected din. Despite na humid ang inyong panahon, asahan din na mga kalat-kat sa pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. At kitang-kita naman yung ibang traversing ng mga maulap dito mula Misamis Oriental. So take note yan mga folks. Bagamat mas maaraw ang Zamboanga Peninsula ngayon, pero partly to sa Mosikaw di ang umiirat at humid. So expected pa rin ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon. Wag na lamang masyadong magbibilad dahil combination po yan ng humid at partly cloudy at gloomy na panahon sa maghapon. So, be ready na lamang sa bigla ang mga mahina ang katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog nitong maghapon. Dahil may mga ilang surpresa pa rin na nagtatabas dyan. Mula sa katimugang bahagi ng Mindanao na binanggit natin sa Sorsogen area. Bagamat wala tayong inaasahan na sama ng panahon na maobserbahan this week, so wala tayong magiging problema maging sa mga computer models. Pero kita natin ay ang pagkawala ng northeasterlies ay magbubunsod na naman ng matinding sikat ng araw bukas o starting bukas lalo na at iiral na naman ang matinding heat index natin yan. So medyo mas magiging malala yung heat index natin starting bukas po. Tuloy-tuloy pa rin ang mga surface trap sa silangang bahagi ng bansa na magdudulot po ng ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang ating madaranas. Pero since bukas ay mas magiging mainit sa bahagi ng Luzon, kitang-kita naman dito, maging sa mga computer models natin, SMWF, ito mas klaro. So dito mas concentrated yung ating heat index bukas. Starting bukas po yan. All the way hanggang sa next weekend na po yan. So dahil po dyan ay expected na magiging mas maaraw o mas mainit ang ating temperatura bukas po. At wala naman tayo nakikita na anumang tropical wave, so wala tayong magiging problema sa analysis dito sa mga computer models, maging sa global spectral model. Yan, kitang-kita dito, starting ngayong araw ay umiiral na ang easterlies. At unti-unti naman nawawala na yung ating northeasterlies ngayong araw. So very prepared po para bukas, pero wala tayong expected na anumang tropical wave na namamataan o anumang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Walang changes sa ating mean sea level pressure, natiling pinakamababa ang 1,008 hectopascal sa katimugang bahagi ng Mindanao. Bunsod pa rin ng near surface trap o near equatorial trap na mas mababa ang atmospheric pressure mula Indonesian Peninsula. So, pero sa buong nalalabi ng bansa, patuloy na mataas ang ating atmospheric pressure. So, wala tayong na-expect na anumang low pressure area o anumang tropical wave sa ngayon na nababantayan maging sa ating West Pacific Basin monitoring. So, wala tayong magiging problema. Samantala, update tayo sa ENSO La Nina monitoring natin. Then, nag-update na po sa aking PIMO Weather website yung ENSO projections probability natin. Yan, kitang-kita na po. Updated na po siya. So gaya nating inaasahan ay mukhang aabot pa to ng nitong hanggang ngayong buwan na lamang yung moderate La Nina natin na 61.40%. So expected pa rin yung transitioning into neutral state. So kung titingnan natin sa unang report natin ng La Nina monitoring mula sa pinaka-official na synopsis ni NOAA, makita natin 66% chance na babalik ito sa neutral by March to May 2025. At kitang-kita naman sa ating projections na ganun din ang pinapakita. Hanggang March to May ay ina-expected natin na babalik ito sa neutrality. So expected starting next month ay probably ay babalik na sa neutrality yung ating ENSO o sea surface temperature na below negative 0.5 degrees Celsius. So papasok yan by 58.40% to be exact base dito sa ating probability
o negative 0.42 degrees Celsius. So, ibig sabihin, balik neutral na naman ang karagatan. Anong context nito? Yung ating ENSO projections, yung La Nina at El Nino, ito po yung pag-init ng ating karagatan sa dagat Pasipiko po yan. Dito, kung titingnan natin, ito po yung dagat Pasipiko between western and eastern part ng ating mundo. Yung pag-init ng temperatura kasi natin ay mostly nagsisimula yan dito sa pagitan na yan ng eastern at western coast. Ayun, ito yung La Nina. Ayan, makikita ninyo. Ito yung kulay blue na yan. Yan yung paglamig o paglamig ng dagat dyan sa may bandang Eastern Pacific. So, dahil pag lumalamig po ang karagatan dyan sa Eastern Pacific, yung easterly trade wind tumataas o halos dumodoble po ang dala ng init papunta dito sa atin sa Pilipinas o Western Pacific natin, at magbubunsod po yan ng above average rainfall. Hindi kagaya dito ay mas tuyot naman sila. Yan, mas tuyo o halos mas mababa ang ulan pero grabe naman ang tuyot o init sa kanila. Yun naman magiging kapalit nun. Yun, halos dry o drought dyan sa bahagi nga po ng Eastern Pacific sa Amerika o Southern America. Dito sa papuntang Western Pacific, bagamat mainit ang easterly trade wind, dodoble po yung init ng easterly trade wind, pero tataas din ang above average rainfall na dala dahil nga po sa pag-init, yung pag-init ng o pagdoble ng init ng easterly trade wind natin. So dahil lumalamig yung karagatan, mas tumataas po o dumadami po yung water vapor na natatangay ng easterly trade wind at bumabagsak yan kung saan mayroong malapit na bansa dyan, especially sa Pilipinas. Yung po yung context yan, ha. So again, yung ating ENSO projections probability between March to May, expected babalik yan sa neutrality. Base dito ay 58.40%. And then matatapos po ang taon na manatili tayong nasa neutrality. So ibig sabihin lamang magiging normal po kung ano man yung magiging ganap ng ating weather patterns ay magiging normal po. Walang magiging epekto sa ating ENSO o yung sea surface temperature. Kung ano lamang ang init na magiging influence ng haring araw sa equatorial line, yun lamang ang magiging development niya. Kung magkaroon tayo ng tropical cyclone, magkakaroon pa rin tayo ng mga tropical cyclone. So, yung dami ng ulan ay magiging neutral po yan. Kung ano lamang talaga yung natural na water vapor at babagsak sa atin sa bansa na ulan ay normal lamang po. So, balance po siya. Ibig sabihin po, ganun po yun. So, may mga nagtatanong, kapag pa ganyan, kapag pa neutral tayo, ay maapektuhan ba ang dami ng bagyo? Hindi po maapektuhan ang dami ng bagyo. Dahil wala naman pong kinalaman ang development ng mga tropical cyclones sa pag-init o paglamig ng ating karagatan sa dagat Pasipiko. So, again, yun po yung paliwanag po dyan, ha. Hindi ibig sabihin na may La Nina tayo, dumadami o mas dumadami po yung mga bagyo. Hindi po. Magdedepende pa rin yan sa epekto dito sa may bandang equatorial lines natin na kung saan nagde-develop yung mga surface trough at Coriolis circulation. So, depende pa rin yan kahit na tayo ay nasa neutral strait po, starting mga bandang April na po yan, tuloy-tuloy po yan mga folks. So, hanggang next year po yan na manatilit po tayong nasa neutral strait according dito sa forecast. So, at least mayroon tayong idea na wala tayong magiging masyadong banta sa ENSO projections hanggang nitong matapos ang taong 2025. At kung titingnan natin yung epekto ng drought sa bansa, nanatiling pa rin napakataas sa bahagi pa rin ng Ilocos region hanggang dyan sa may bandang Central Luzon. Very high na po yung classification ng drought index dyan. So, expected po. Again, sa mga local government units, bantayin po natin ang area na yan, lalo na sa may bandang Benguet o bandang Cordillera Administrative Region na posibleng magkaroon ng grass fires po. Hindi po tayo nag-miss sa paalaala palagi, kabilang na ang Central Luzon, nadadamay na ilang bahagi ng Tarlac at Pangasinan. So, yung mga grass fires po natin dyan, medyo bantayin po natin dahil mabilis pong magkaroon ng ignition o sunog sa mga grass fires natin or mga kagubatan. So, lagi po tayo nagpapaalala niyan since January pa. Yan, yung areas na yan. Hindi gaya sa may bandang silangang parte ng bansa, medyo katamtaman lamang at halos walang masyadong epekto.
Ito ay date, March 8 po ito, 2025. So isang araw lamang yung pinakahuling data niya. Nagiging tuyot na rin masyado ang bahagi ng Metro Manila, kasama na ilang bahagi ng Batangas at Cavite. Pero at least sa mga bandang moderate pa lamang ito. Hindi kagaya sa may bandang Pangasinan hanggang Ilocos Norte na mas mataas na o mas drier na po yung kanilang lugar dyan dahil po sa drought index o pagtaas ng drought index. So ating monthly drought stock ay natiling nangunguna ang bahagi ng kanluran ng Lolo Luzon. Take note po sa wildfires. At sa Silangan naman, nangunguna pa rin ang mataas na wet ang parte na ito ng Cagayan Valley, pababa ng Quezon Province, Bicol Region, Eastern Visayas area at Mindanao. Sa Mindanao naman, Eastern at Southern Mindanao ang mataas, at least mga moderate to high o mga moderate to high yung average monthly rainfall sa area na yan. So mas basa pa rin ang lugar ninyo dyan, hindi kagaya sa amin sa kanluran na mas tuyo ang epekto ng kalupaan. So take note po yan sa mga inuulan pa rin, kaya wag po tayong magtaka kung bakit dito sa Metro Manila ay grabe kapag uminit o halos napakatuyo at napakataas ng dryness ng paligid. Dahil nga po mataas ang ating drought classification sa kanluran ng bansa. So malinaw yan mga folks ha. At sa ulat lindol, well, wala naman tayo so far na nakitaan na medyo mas malakas-lakas na mga panginig. Kaya lang, yung mga short period seismic detection, marami-rami rin ha. Yan, mula dito mga dot-dot na yun, may mga tuldok na yan. Mga mahihina naman pero mga marami-raming mga pagyanig. Mula sa data feed ni PBOX sa ating website na naka-filtered automatically, makikita mula kaninang madaling araw ay marami-rami na ring mga mahihinang pagyanig. Ayun, no? Pero so far, wala namang magnitude 4 plus ang naitala. Yan, so far. At mukhang hindi pa rin na separate ni PBOX yung February at March monitoring. Maayos na sana nila yan. Sa International Seismic Network naman natin ay merong magnitude 6.6 na itala dyan sa may Mandang Mayen Island. So gamitin natin yung pinaka-latest natin na ginawa na monitoring. Yan. So nagkaroon ng magnitude 6.6 malapit dito sa Greenland. Yan, may depth, epicentral depth of 10 km. Oras natin sa Pilipinas niyan ay 10:33 AM. So ngayong umaga lamang ito naganap o 41 minutes ago po naganap ang pagyanig. Ayun, so kung gusto niyo makita ang pinakaiba pang detalye, makikita niyo yan dito sa aking webpage. Dito initially makikita niyo pa rin yung fast monitoring, pero ito between magnitude 3.0 pataas kasi ito. Yan, kitang-kita po rin. Oras natin sa Pilipinas 10:33 AM po yan. Kita naman din ang data. Pero kung gusto niyo pang iba pang mas detalye, dito sa baba i-click niyo po yan. Para kung gusto nyo ma-separate yung mga magnitude 4, 3, 2, 1, anything, pwede nyo po yan ma-view in one click lamang. So dito po ay mula kaninang 10:33 AM nagkaroon ng magnitude 6.6, malakas ha. But since yung travel time hindi masyado nakaka-penetrate dahil papagitan ito ng malalaking kalupaan, kaya hindi masyado na-detect dito sa amin sa Caloocan. Siyempre yung yanig niyan ma-absorb ng mga matitinding lupa dito sa may bandang dito sa may bandang Barents Sea or bandang North Atlantic or pagitan ng North Atlantic or Arctic Ocean. So medyo yung mga bansa dyan, yung pagyanig dyan sa area na yan ay na-absorb kaagad. So hindi na kaagad nag-arrive dito sa bandang Southeast Asia o sa Asian region. So hindi yan na-detect na aking seismometer. Imposible talaga yan kaagad-agad ma-detect. So sa may bandang Norwegian Sea ito at nagkaroon ng intensity 4 to 5 na pagyanig. And so far ay wala namang naiulat na pagtaas ng tsunami warning. Hopefully wala. At makikita naman natin sa may bandang napaka Greenland Sea na ito naganap yung pagyanig. So malamang may mga nagkaroon ng avalanche dyan. Hopefully wala namang mga tao na nakapaligid dyan na posibleng magkaroon ng avalanche dyan sa Greenland. Expected din ang mga aftershocks mga folks ha, dahil sa lakas ng pagyanig na ito sa John Mayen Island. Yan, yung island region na yan. So yun, after nyan wala naman so far na ibang na-detect na mga malakas na pagyanig, maliban na lamang dito sa bandang Japan kahapon, sa may bandang Ryukyu Islands. Simula pa kahapon
nagkaroon ng sunod-sunod na pagyanig. And so far, wala naman masyado sa Pilipinas o malapit sa Pilipinas o Southeast Asia. Yan, wala gaano. So, wala tayong magiging masyadong komento, mga folks. So, sa ating historical earthquake, in-update ko na po yung aking page dito dahil maraming nagre-reklamo na overload daw o mabagal ang loading dahil sa dami nga po ng data. So, minimize ko na po yung script para hindi mabigat. Ayan, magaan na po siya. At clusterized na po ang ginamit nating technique para hindi masyado mag-overload yung web page. At mula rito ay kitang-kita na natin at hindi na masyado mabigat sa mga gustong malaman yung pinaka-total earthquakes natin between January to March 2025. Pero dahil hindi para i-separate yung February at March, nagdodoble ngayon yung bilang ng total earthquakes natin. So, antay na lang naman natin ma-filter out yan ni PBox. Pero mula sa pinaka-March natin na total earthquakes, yan, hindi pa rin na-separate yung February at March. Pero ang gagawin natin, isusubtract natin yung total earthquakes ngayong araw. So, 1,161. Isusubtract natin sa month of February para malaman natin yung ilang total earthquakes na natin. So, February is 838. Lumalabas na sa total of 323 earthquakes na po tayo ngayong month of March. At mukhang meron na tayong meron pa rin tayong isang magnitude 5.0 and the rest wala naman at nanatiling konti pa rin yung mga pagyanig. Pero again, ang masasabi pa lang natin ngayon, meron tayong total of 323 earthquakes for the month of March 2025. So, kokonti pa rin siya at hindi pa umabot sa 500 at so far, iisa pa lamang yung ating magnitude 5.0 pataas for the month of March 2025. So, ingat pa rin lalo na dito sa ating mga clusterized area, lalo na yung dito sa may bandang Mindanao at tumataas na naman ang bilang dito sa may bandang Batangas, lalo na sa paligid ng Lubang Island. Yan, dumadami na naman yung mga pagyanig dyan mula nung isang araw na nagkaroon tayo ng sunod-sunod na mga mahihina at katamtamang pagyanig. Pero siyempre, magiging maingat pa rin lalo na sa may bandang Wao. Yan, umabot sa 210 ang total earthquake sa paligid ng yan, kasama na ang area ng Wao, Lanao del Sur po, na mas maraming cluster na naging pagyanig. Kung i-filter out natin, yan, total of 64 total earthquakes dyan sa area na yan, 64 to 66 earthquake pagitan ng Wao, Lanao del Sur. So mag-ingat po mga kababayan natin sa area ng Wao mismo, sa pinakamalapit na epicenter, total 33 earthquakes po ang naitala dyan. So, ingat po mga folks, dahil medyo yanigin ngayon sa area ninyo dyan sa Lanao del Sur. Pero syempre, sa bandang silangan pa rin ng Mindanao at southeastern part ng Visayas, as marami pa rin cluster na mga pagyanig. At kung i-filter out natin, kitang-kita naman po, 498 cluster ang earthquake mula Bicol Region at Eastern Visayas. Pero nangunguna pa rin ang eastern part ng Mindanao na mahigit 894 plus 39 na total earthquakes po dyan. Yan, kung iso-zoom out natin, kung titingnan natin ang mas pinaka-defined, mas marami ang area na ito na 1,642 total earthquakes. Hindi kagaya sa may bandang Luzon area na mahigit sa 747 lamang ang total earthquake. So mag-ialisto po tayo, lalo na sa bandang binanggit natin sa Mindanao, dahil mas marami pa rin kayong niyayanig. Ganon din sa bandang Metro Manila at paligid ng Batangas o Lubang Island o pagitan ng Mindoro na umaabot sa mahigit 270 na ang total earthquakes. Yung cluster dyan, ibig sabihin lamang mukhang dumadami ang mga sunod-sunod na pagyanig. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, March 10, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, March 10, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isamang yung maga sa ating report. Well, expected lamang magsisimula pa lamang ngayon ang pag-iral ng mas matinding alinsangan natin. Pero bukas ang pinakagrabe na heat index ang mararamdaman natin. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading mismo na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.